Ilang minuto, share ko lang po. Alam niyo po ba na kapag ang manok ay buhay, kinakain nito ang langgam at bulate. At kapag ang manok ay patay na, kinakain naman ito ng langgam at bulate. Ang ibig pong sabihin, anytime ang sitwasyon ay pwedeng magbago. Kaya hindi tamang mang-apak o mang-devalue ng kapwa. Yes, pwedeng ngayon may kakayanan ka, pwedeng magandang yung kalusugan o pwedeng may kayamanan. O pwede rin namang may kapangyarihan. Pero hindi pwedeng magpakailanman. Tayo po ay hindi manok, di lalong hindi tayo langgam o bulate. Tayo po ay mga tao na dapat ay nagtutulungan, nagdadamayan. At kung nagkataon wala tayong kakayanan, huwag tayong manghila ng kapwa pababa. Kung di natin nagawang tumulong, huwag na lang tayong mang-agrabyado o mang-perwisyo. Naalala ko po ang ganitong buhay na simple lang. Hindi toxic, hindi komplikado. Sa naging karanasan kasi natin, nang ang mundo po ay umunlad, lalo itong naging masama at komplikado. Nasaan po kaya ang diferensya Sa obserbasyon ko lang po, nang umunlad kasi ang tao, iniwan ang pag-uugali nito. Tara po, kain tayo. Welcome back to my channel. Woo! Kumusta mga kababayan? Dito muna tayo magpo-focus sa pag-update natin ng mga bonsai natin na kailangan ng i-rewire. Katulad po nito, itong Phycoseptica na to, labnog o tibig, tinatawag na tibig sa Tagalog, ay kailangan na natin itong i-update o i-rewire. So, bago tayo magpatuloy mga kababayan, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Ma'am Vanessa Lusara, ang may bahay po ni Sir James Luke TV. At syempre, shoutout din sa mga silent viewers at sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Thank you. Pero mga kababayan, pampagood vibes lang, bago natin ituloy yung ating workshop dun sa Labnog, Phycoseptica, meron akong ikikwento sa inyo. Shoutout nga pala kay DJ Makisig. Maraming salamat po at narinig ko ang kwento na ito sa inyo. At baka meron pang ibang hindi nakakarinig nito tungkol ito sa naglalako ng tinatawag na vacuum cleaner. Alam niyo po ba yung vacuum cleaner, yung panlinis na naninipsip ng mga dumi na di kuryente. So itong si Juan sumisigaw sa kalsada ng maingay siyang sumigaw at nilalako niya yung vacuum cleaner. Nasabi niya, vacuum cleaner kayo dyan! Vacuum cleaner kayo dyan! Ngayon ito si Mang Gusto, biglang naalimpungatan, nagising dahil sa ingay ng sigaw nitong si Juan na nagtitinda ng vacuum cleaner. Binuksan yung pinto. Pagkabukas ni Mang Agosto ng pinto, itong si Juan na nagtitinda ng vacuum cleaner, tuloy-tuloy na pumasok dun sa sala ng bahay. Pagkatapos, hinagis yung kanyang pang-demo na mga ipot ng manok, hinagis dun sa flooring. At ang sabi dun kay Mang Agosto, Mang Gusto, yan nakita mo yung mga ipot ng manok na yan. Lilinisin ko yan sa loob lang ng 3 minuto sa pamamagitan nitong vacuum cleaner na to. Pag hindi ko yan nalinis sa loob ng 3 minuto sa pamamagitan ng vacuum cleaner na to, didilaan ko yan.
Sumagot to si Mang Agusto, Juan, simulan mo ng dilaan yan. Dahil brown out ngayon. Natawa ba kayo mga kababayan? Sige, mag-workshop na tayo. Nilapag ko muna dyan kasi lalagariin ko yung pinaka nasa itaas na yon. Yan mga kababayan. Dahil namatay na yan, kailangan tanggalin. Ayan, nilalagari ko kung nakikita nyo. Ayan po. Ayan na mga kababayan, at ito, pinutol na natin. No, yan. So, dali na natin dun sa workshop area natin, dun sa turntable na sprocket. Ang gagawin natin dito mga kababayan ay una, tinanggalan muna natin ng lupa, ayan katulad ng nakikita ninyo. At pagkatapos, naglitaw tayo ng konting base, yung mga ugat sa ibaba, at ayan na po, nakita nyo. Meron tayong projection doon, at yung mga sanga naman ay pipiliin natin. Habang yung iba pinuputulan, pagkatapos yung iba winawiringan na. At hinahanap ko kung alin ang harapan nito. At nakita ko na mga kababayan, ayan ang pinakaharapan. Ngayon ang kasunod niyan, maya maya ay titingnan ko kung alin dyan sa mga sanangayan na yon ang pwedeng apex o ulo ng bonsai. Ayan. At syempre baka kayo maboring. Siguro mas maganda na bilisan ko na naman ulit ito. Yan. Kasi itong parte na to ang napaka-boring mga kababayan. Pero nakikita nyo po ba? Yan, nag-improve mga kababayan. Nakita nyo? Alam nyo po, yung materialis na yan, maganda kasi laki ng pitsil po yan. Yung pitsil nyo sa bahay, ganun ang laki ng base nyan. Yan, at pinutulan ko na ng mga dahon. At yung mga hindi na nga kailangan na sanga, syempre, inalis na natin. Kasi nga, hindi na kailangan Ayan, inikot-ikot ko. Ang ganda, mga kababayan. Napaka-matured na po ng puno na to. At sa tingin ko, mukhang hindi ako nagkamali sa pagpili ko sa labnog o Phycoseptica para maging parang pinaka-pilot project ko sa bonsai channel ko na ito. Ang ganda, mga kababayan. Kung nakikita ninyo, yung mga sanga na yan ay palaguin o palalakihin lang, at halos meron ng pinakikitang matindi na itsura. Tamang-tama yung height. Ayun na po yung apex mga kababayan. Yun. Yung isa na sanga na yun na ang pinakaulo ng bonsai na yan. At yan na, nakikita nyo na po. At minsan ko pang iikot-ikutin ang camera at ma-enjoy ninyo itong bonsai material na to na in-update natin. Ayan mga kababayan, kung nakarating ka hanggang sa parte na to ng video, napakatindi mo. Salamat ng marami dahil napagtyagaan mo yung video na to, mga kababayan. Ayan na po, at sa tingin ko ay goods na to, at maghihintay na lang tayo ulit ng update sa susunod nito. Ayan napakaganda ng bonsai material na to mga kababayan. At syempre, kailangan magpakitang tao tayo, linis-linisin natin ng konti yung mga dumi na yan. Eto na mga kababayan, parang pang bonsai show. Hanggang dito na lang po ang video nating ito, at kung nagustuhan po ninyo, paki-subscribe naman. Huwag nyo rin kalilimutang pindutin ang bell icon para ma-notify po kayo kapag meron kaming bagong video na ina-upload. Sa lahat po ng narating at nakapanood ng video ito, sa inyo pong lahat, mabuhay po kayo hanggat gusto ninyo. Thank you! Woo!